Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jo Marie, 21 years old at varsity player ng basketball sa isang kilalang universidad dito sa Maynila. Matangkad ako, 6'2", kayumanggi. Lean at toned ang katawan. Lagi may mga bruises sa braso at tuhod galing sa laro. Medyo raggy daw akong tingnan, sabi ng mga kaklase ko, pero hindi ko naman masyadong iniisip yan. Tahimik lang ako sa team, pero kapag nasa loob na ako ng court, ibang tao ako. Ang sabi pa nga nila ay nagiging halimaw daw ako. Sa kabilang dulo ng sports complex, laging maingay ang kabilang team, yung volleyball team, lalo na kapag nagpa-practice sila. Doon ko nang napansin si Dave. Varsity rin siya, pero sa volleyball naman, mas maliit siya sa akin. Mga 5 lang siguro ang height niya. Maputi, defined ang muscles, laging maayos manamit kahit pawis na. At siya yung taong masasabi kong chill lang kung maglaro. Sa totoo lang, hindi ko naman siya kagad napansin. Ilang beses ko siyang nakakasalubong sa hallway. Minsan nga sabay pa kami mag-CR. Pero wala lang talaga. Pero may isang araw na parang tumigil ang lahat. Finalo ko siya sa Instagram at one time, nag-post siya ng picture na naka-gray pants siya at sando. At dun ko na-realize, hindi lang admiration yung naramdaman ko sa kanya. Pinilit kong ilihim ang naramdaman ko na yon. Sa team kasi naming puro lalaki, hindi safe pag-usapan ng ganong nararamdaman. Sa bahay naman, mas lalong hindi. Tatay ko dating player din ng liga na ngayon ay coach na ng team sa ibang university. At lumaki akong akala niya lalaking anak niya. Pero habang tumatagal, parang lalong lumalalim ang nararamdaman ko kay Dave. Hanggang sa dumating yung araw na nagbago ang lahat. Minsan practice namin, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Balita pa na may parating daw na bagyo. Kaya napilitan kaming i-cancel ang practice. At habang palabas ako ng gym, nakita ko si Dave na basang-basa ng ulan. Nanginginig na sa lamig dahil nang pauwi na daw siya, inabutan pala siya ng malakas na ulan. Since malayo pa daw ang uwian niya, bumalik na lang daw siya sa gym para magpatila. Nauna kasi ang practice ng volleyball team kaya una silang nag-uwian. Wala na rin ang ibang kateam ko noon kasi nagsiuwian na din nang sabihin ng coach namin na cancel ang practice dahil may paparating na bagyo. Tinabihan ko siya sa isang upuan na malapit sa gate ng gym. Ipinairam ko sa kanya ang tuwalyang sana'y gagamitin ko pero since hindi nga natuloy ang practice, hindi ko na rin nagamit yon. Ayaw pa sana niyang tanggapin pero pabiro kong sinabi na malinis naman yon kaya wag siya mag-alala. Inabot naman niya iyon tapos tinuyo ang sarili niya gamit iyon. Doon na nga nagsimula ang unang pagkakataon na nagkameron kami ng conversation. Doon ko din naramdaman na may connection kami. Hindi ko alam kung may gusto din siyang iparating sa mga titig niya pero iba ang dating sa akin. Aminin ko na sa laking tao kong ito, medyo kinilig ako sa mga titig niya. Mula nga noon ay mas naging madalas ang paikipagkita ko sa kanya. Minsan sabay na kaming kumakain sa cafeteria hanggang sa naging sabay na rin sa pag-uwi. Nakasanayan ko na lang na parang normal na pero sa loob ko parang laging may kilig. At hindi ko alam kung ako lang ba yon o pareho kaming may nararamdaman na. Dumating ang petsa ng varsity victory party ng buong sports division ng universidad namin. Lahat ng team invited. Basketball, volleyball, at swimming, at kung ano-ano pa. Isa siyang simpleng salo-salo sa loob ng function hall ng campus. May konting pagkain, konting inuman, tapos may kwentuhan. Hindi naman siya required pero halos lahat nagpunta. Kahit ayaw kong pumunta, napilitan akong sumama para makisama sa mga kasama ko sa team. Pero sa totoo lang, ang dahilan ko lang talaga ay baka nandun si Dave. At ayun nga, pagpasok ko pa lang sa hall,
Una kong napansin yung puting hoodie niya na paborito niyang isinusuot. At yung ngiting hindi ko matanggal sa isip ko simula nung una kaming nagkausap ng matagal. Magkahiwalay kami ng upuhan dahil syempre, ibang grupo naming dalawa. Siya sa volleyball at ako naman sa basketball team. Pero parang may invisible thread na nagdudugtong sa aming dalawa. Paminsan-minsan, nagtatama ang tingin namin. Kung minsan naman ay parehas kaming tatawa sa jokes ng iba. Pero kami lang yung nagkakatinginan. Maya-maya nagsimulang lumakas ulit ang ulan. Yung tipong hindi na makakauwi ang karamihan dahil baha na raw sa labas. May dorm sa loob ng campus para sa mga varsity. At sinabihan kaming doon na lang muna matulog. Nauna akong pumunta sa kwarto. Siyempre may kama pero iisa lang. May extra mattress naman sa ibaba. At may maliit na electric fan. Pagkatapos kong maligo ay biglang bumukas ang pinto. Si Dave, basang-basa dahil siguro sa malakas na ulan. Nagkatitigan lang kami sandali, tapos ngumiti siya ng tipid. Uy, ikaw pala. Ano kasi, wala nang ibang available na kwarto eh. Pwede ba ako dito? Sabi niya, pero hindi ko yun pinansin. Nagayos lang ako ng gamit. Naglatag ako ng kumot sa baba at humiga. Dinig na dinig mula sa kwarto namin ang malakas na ulan sa labas. Pero bakit parang mas malakas yata ang tibok ng dibdib ko? Mga ilang minuto pa, bigla siyang humiga sa kama ng nakatagilid. Nakatalikod siya sa pwesto ko. Pero yung kumot, hindi niya ginamit. Hinayaan niya lang na nakatupi sa may paanan niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig, sa pagod o dahil matagal ko nang pinipigilan yon. Pero bumangon ako at humiga sa tabi niya. Wala naman siyang naging reaksyon sa ginawa kong pagtabi sa higaan niya. Pero yung pagitan naming dalawa, unti-unti nang nabura. Ramdam kong init ng balat niya kahit malamig ang paligid. Hindi ko na kayang itanggi pa. Ang daming pagkakataon na sana umiwas ako. Pero hindi ko yung ginawa. Lumapit pa ako ng bahagya at sa sobrang lapit, ramdam ko ang hininga niya. Hindi ko alam kung tulog ba siya o gising pa, pero hindi siya gumagalaw. Hinawakan ko ang kamay niyang nakapatong sa unan. Matagal na namin pinipigilan iyon, pero nung gabi ngayon, wala na kaming iniiwasan. Pareho kaming walang imik, pero ramdam ang init. Yung katawan naming parehong parang sinasagot na lang ang matagal ng tanong. At sa bawat sandaling magkalapit ang balat naming dalawa, pakiramdam ko ay unti-unti akong nabubuo. Pagkatapos ng gabing iyon ay akala ko ay magiging simple ang lahat. Pero hindi pala. Lalo akong nalito at mas lalong lumala pa ng may ibang nakapansin. Nung bumalik ako sa normal na araw sa training, parang wala talagang nagbago sa kilos ni Dave. Parang walang nangyari. Tahimik pa rin siya. Chill pa rin tulad ng dati. Nakangiti sa lahat. At parang ako lang ang may dalang mabigat na iniisip. Hindi ko maalis sa isip ko yung gabi na yon. Hindi ko na siya matingnan sa normal na paraan. At dahil doon, hindi ko napansin na medyo naging obvious na pala ako. Minsang practice namin sa basketball, napansin kong nakatingin sa akin si Jeric, isa sa teammates ko. Isa siya sa pinakamagulo sa team namin. Medyo pilyo, malakas mang Alaska. Minsan hindi mo nga malalaman kung seryoso ba siya o isa lang sa mga jokes niya yung binibitawan niya. Lumapit siya sa akin sa locker room habang nagpapalit ako. Oy pare! Kayo na ba ng volleyball boy? Sabay tawa. Pero iba yung titig niya. Parang biro pero may halong paninita. Napahinto ako sa ginagawa ko. Medyo kinabahan ako sa binitawan niyang jokes. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin kaya tinawanan ko na lang ng pilit at sinabing, "Sira ka talaga.
Kung ano nung napapansin mo dyan, manahimik ka nga. Pero mula nung araw na yon, hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung nakita niya ba kami nung gabi na yon, o baka may nasense lang siya, o baka may nakita siyang tinginan namin ni Dave na hindi pangkaraniwan para sa dalawang lalaki. Doon ko lang naramdaman ang tunay na pressure. Sa court, kaya kong harapin kahit sinong kalaban. Pero sa shower room, sa hallway, sa bawat kanto ng gym, bigla na lang ako nagiging paranoid. Lahat ng mata ay pakiramdam ko nakatingin sa amin. Nang minsang magkasabay kami kumain ni Dave sa kantin, habang kumakain kami ay nakita kong pumasok si Jeric kasama yung dalawa pa naming teammate. Tapos itinuro kami at pagkatapos ay nagtawanan silang tatlo. Wala pa naman silang sinasabi ng diretso sa amin, pero parang sapat na yung mga tingin nila para maramdaman kong may alam si Jeric na maaaring na-share na niya sa ibang teammates pa namin. Kinagabihan ay nag-message ako kay Dave. Tinanong ko kung may napansin ba siya, pero hindi siya nag-reply. Sininya lang yung message ko hanggang inabot na lang ng kinabukasan. At nang magkita kami sa gym, umiwas siya ng tingin. Hindi ko alam kung umiwas siya para protektahan ang sarili niya o baka ako ang dahilan kaya siya biglang nagbago. Nagsimula akong mapansin ang sarili ko na nawawala na ako sa focus sa paglalaro. Sa bawat pasa ng bola, may kasamang kaba. Sa bawat rebound, may kaunting pag-aalinlangan. Hindi ko na alam kung paano ako dapat kikilos. Kahit yung simpleng pag-upo sa tabi ni Dave sa bench, parang may CCTV na nakatutok sa amin. Isang hapon pagkatapos ng training, ipinatawag ako ng coach ko sa opisina niya. Hindi naman siya yung tipo ng coach na sigaw ng sigaw. Tahimik lang siya, pero malaman kong magsalita. Palaging diretso sa punto. Pagpasok ko sa maliit niyang opisina, nakupo siya sa ibabaw ng mesa niya na halatang hinihintay niya ang pagdating ko. Tumingin lang siya ng saglit sa akin at pagkatapos ay tinanong niya ako. May problema ka ba, Jo Marie? Sobrang simple lang ng tanong na yon, pero alam kong hindi lang performance ko ang tinutukoy niya. Hindi siya nagbanggit ng anong pangalan, pero halatang may nasagap na siya na usap-usapan tungkol sa akin. Idinahilan ko na lang na pagod lang ako at marami lang iniisip. Ayoko magsinungaling pero hindi ko rin kaya magsabi ng totoo. Napapansin ko na hindi ko natulad ng dati na maglaro, Jo Marie. Kung may kailangan kang ayusin ay ayusin mo yan. Hindi kita pipilitin magsalita sa ngayon. Pero kailangan mo ring alagaan yung disiplina mo sa loob ng team natin. Ang mahalaga sa akin ay hindi yung kung sino ka. Ang mahalaga sa akin, kung gaano mo kamahal ang maglaro sa team natin. Kung gaano mo kamahal ang larong basketball. Nandito ka dahil nakitaan kita ng potensyal. I trust you na kung ano man yung pinagdadaanan mo, isang tabi mo muna. Mahalaga ang sunod ng laro natin, ha. Maasahan ba kita doon? Tumango lang ako sa mga sinabi niya bilang pagsang-ayon at paglabas ko ng opisina niya, ang bigat ng katawan ko. Para akong batang nahuli sa kasalanan kahit wala pa namang malinaw na ibinibintang. Pero ang mas masakit, wala akong masandalan ng mga oras na yon. Kahit simula nung kumalat ang mga bulungan, si Dave yung una kong hinanap at inaasahan kong tutulong sa akin. Unti-unti nang nawala sa tabi ko. Hindi ko na siya kasabay sa pagkain. Hindi na rin siya nagpaparamdam kahit sa online. Parang ako lang ang may dala ng lahat. Naghintay ako ng tamang pagkakataon. Hindi ko siya makayang lapitan sa court kasi lagi may kasamang teammates. Hindi rin ako pwedeng mag-chat lang dahil para namang ang babaw kung online lang kami magkakalinawan. Kailangan in person. Kailangan ko makita kung anong sinasabi ng mga mata niya. Isang tanghali ngayon napansin kong mag-isa lang siyang kumakain sa isang bench malapit sa faculty building. Nakayuko lang siya sa food container niya at parang ang lalim ng iniisip. Umupo ko sa kabilang dulo ng bench.
Tinanong ko siya kung pwede pa kami mag-usap. Tango lang ang sinagot niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ako okay. Sinabi ko na nasasaktan ako sa pananahimik niya. Sinabi kong hindi ko alam kung anong dapat kong isipin dahil wala namang kaming maayos na pag-uusap this past few weeks. Pero hindi ko rin maalis sa sarili ko na may nabuo uling koneksyon sa pagitan naming dalawa noong mga oras na iyon. Tumingin siya sa akin ng saglit. Doon ko lang nakita na hindi rin siya okay. Hindi siya umiwas dahil wala siyang pake. Umiwas siya dahil hindi rin niya alam ang dapat gawin. Sobrang ikli lang ng sagot niya sa akin. Sorry, Joma. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko eh. Napapansin na rin ng mga teammates ko. Inaalas ka nila ako. Kaya yun, pinili kong umiwas sa'yo. Hindi pa rin niya malinaw na sinabi kong may nararamdaman siya sa akin. Hindi niya rin itinanggi iyon, pero yung mga salitang binitawan niya, para na rin pag-amin para sa akin yon. Wala na kaming naging sunod na usapan simula nung araw na iyon. Kahit nga sa mga chat ay hindi na namin sinusubukan. Pero hindi na rin ganong kasakit ang pananahimik niya. Parang kahit papaano, nakahinga na ako sa narinig ko sa kanya na naramdaman kong hindi pala siya manhid. Simula nga noon ay hindi ko na siya pinilit o hinabol man lang. Tinanggap ko na lang muna kung nasa na kami. Nagkasabay ulit kami minsan sa gym. Hindi man kami nag-uusap pero nang magka-eye contact kami, tinanguan niya ako. Mababawi yun, oo. Pero para sa akin, parang may napunit na manipis na harang sa pagitan namin. Ilang buwan pa ang lumipas. Hanggang sa isang beses ay nag-comment siya sa Instagram story ko ng pagkain. Ang sabi niya ay, sarap niya na. Simula nga noon ay unti-unti kami nagkakausap ulit. Minsan nga ay light lang. Tanong kung anong oras ang training namin. Minsan tungkol sa kalaban sa susunod na liga. Sa loob ng isang buwan, unti-unti kami naging magkaibigan ulit. Yung tipong hindi mo na kailangang explain sa iba kung bakit siya yung kasama mo sa kantin. Yung hindi na inaabangan ng ibang teammates kung saan kayo pupunta pagkatapos ng laro. Nakakatuwa kasi ngayong wala na yung pressure ng tayo ba. Mas naging totoo kami sa isa't isa. Natuto akong hindi na umasa ng sobra. Pero natuto rin akong hindi na mawala ng pag-asa. May mga pagkakataong nauulit yung mga dating moments namin. Pero ngayon, alam na namin yung limit namin. Sa isa sa mga huling araw ng season namin, nagtagpo kami ulit sa bench. Magkasabay na naming pinapanood yung junior team na nagpa-practice. Tapos pag turn na namin, bigla niyang sasabihin na, "Oy, galingan mo bukas sa semis ha?" Every end of the season, may retreat kami para sa mga graduating players sa core team. Hindi to religious retreat, more on bonding, evaluation, saka team building bago mag-off season. This time, isang private rest house kami dinala. Tagong lugar. Medyo malayo sa syudad. Puro mga puno at malamig na hangin. 2 days and 1 night iyon. Nagkataon or baka sinadya, hindi ko alam. Magkasama kami ni Dave sa isang kwarto, isang kama, at dahil sobrang pagod kami pareho sa training nung umaga at outdoor games nung hapon, halos bagsak ang katawan namin pagdating ng gabi. Tahimik lang kami habang nag-aayos ng gamit namin. Wala nang ilangan ng mga oras na yon. Pero ramdam ko pa rin yung tensyon. Yung alam mong may mga bagay kayong hindi nasabi, hindi natapos. Pero pinili niyong manahimik kesa muling masaktan. Nag-shower muna siya. Paglabas niya, naka-shorts lang at white na sleeveless. Nung turn ko namang maligo, binilisan ko lang. At pagbalik ko sa kama, nakahiga na siya. Nakatalikod. Pero alam kong gising pa siya kasi hawak pa niya ang cellphone niya. Nang makahiga na ako sa higaan ko, pinilit ko ring pumikit. Pero paano ka makakatulog kung ramdam ko siya na ilang pulgada lang ang layo sa akin? Ilang minuto pa'y naramdaman kong parang gumalaw siya. Dahan-dahan. Umupo siya sa kama. Akala ko'y pupunta lang siya sa banyo. Pero hindi pala.
Bigla siyang tumayo at lumapit sa side ko at naupo sa gilid ng kama ko. Maraan siyang humiga sa tabi ko. Hindi naman kailangan ng mga salita pa. Hindi namin kailangan ng label. Ang kailangan lang namin sa gabing iyon ay yung katahimikang wala ng ibang nanonood. Walang ingay ng mundo. Walang pangamba. At walang bawal. 2 araw matapos ang retreat namin, nakahiga lang ako sa kama ko habang nanonood ako ng mga volleyball clips sa phone ko nang biglang nag-chat siya. Libre ka ba bukas? Sinagot ko naman siya kagad ng, oo, bakit? Gusto mo bang magkape? Kuya Dax, hindi ako umaasa na date yon, pero hindi ko rin kinayang palampasin pa. Nakita kami sa malit na coffee shop. Pag-upo ko ay nag-order lang siya ng ice americano. Ako yung usual na mocha. Tahimik kami sa unang 5 minuto. Tapos bigla niyang sinabi na, ang weird natin oh. Ngumiti lang ako sa sinabi niya. At ang sumunod niyang tanong, kung may babalik natin yung dati, paano mo gustong simulan? At ang sagot ko naman ay, ayoko nang simulan ulit. Gusto ko lang, tuloy-tuloy lang, go with the flow. Pagkatapos ng huling taon namin bilang varsity players, dumating din ang graduation namin. Si Dave ay umalis ng bansa 2 buwan matapos ang graduation namin. May kamag-anak siyang tumulong para makahanap ng trabaho sa New Zealand. Ang sabi niya, gusto raw niya magpahinga sa lahat ng pressure, expectations, at tanong ng iba tungkol sa kung sino ba talaga siya. At higit sa lahat, gusto niyang tuklasin kung ano ang gusto niya sa sarili niyang paraan. Ako naman ay naiwan sa Pilipinas. Itinuloy ko ang pagiging assistant coach sa junior team ng school namin habang unti-unti nagsisimulang bumuo ng karir sa sports industry. Tahimik lang din na naging buhay ko. Hindi ko sinubukang palitan si Dave at hindi rin ako naghanap ng kapalit. Nakakausap pa rin naman kami. Minsan pa nga ay nagsisend siya ng mga picture ng tanawin doon sa New Zealand. May sunset, may karagatan. Minsan may selfie niyang may ngiting alam kong totoo. Napagkasunduan namin na hayaan muna mga sarili naming tuklasin pa ang mga sarili namin. Walang pangakong binitawan sa isa't isa. Pareho naming inamin sa sarili namin na baka yung nararamdaman namin noon ay bahagi lang ng kalituhan o baka bahagi ng pagbuo ng pagkatao namin pareho. Sinabi niya minsan sa chat na kung balang araw uuwi siya at pareho pa rin kaming single, baka pwede naming subukan ulit. At ang sagot ko lang ay kung hindi man, ayos lang sa akin, basta nandyan pa rin siya bilang kaibigan ko. Tanggap kasi namin na pwedeng may magbago. Minsan hindi mo kailangang magkasama kayo para masabing mahal mo ang isang tao. Minsan sapat na yung malaman mong malaya na siya at kung sakaling bumalik siya at gusto para namin yung isa't isa, baka pwede namang maging kami sa panahon na pareho na kaming handa. Pero kung hindi naman ay ayos lang din naman sa akin yon. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Jo Marie. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng pakilike. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click nyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto nyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo or ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.